Tapos, ang gamit natin na appliances is itong Midea na ang max rated niya is 2,000 watts. Ayan, nag-i-spin na siya. No? Yan yung pinakamalakas niya. So, ayan, 150 watts, 150 watts, 150, then 150. Apat na 150, isang 200 watts. Repair lang din yan. Broken din yan, broken glass din yan. Itong dalawang Jinko Tiger Neo. Good day mga ka-Eco. Bago tayo magsimula, magkape muna tayo. Tara. Okay. Hello mga bossing, mga ka-Eco, no? So, ngayon po ay November 17, 2 PM, no? Makulimlim dahil kay bagyong Pipito. So, yan lang harvest natin. 1 amps 33. So, pag ganyan kasi mali na yung watt meter natin pag mababa yung amps. So ngayon, ang itatry natin i-load is yung 2,000 watts na nakasaksak siya dito sa extension. 2,000 watts na front load washing machine. So testing natin. So ayan yun. Ito yun. Ayan. So makakonect yan dito sa solar setup natin. Alam niyo naman yan. Yan yung extension na yan. No? So ayan. Dito sa banyo. Ayan yung front load natin. So, ito ay rated ng 2,000 watts. Ayan. So, nilalagyan. Ito yung extension ha. Ayan. Tapos, umakyat siya dito. Ayan. Tapos, ayun. Nakasaksak yung front load natin. Testing lang, pero hindi yan kaya ng battery. Titignan lang natin kung mapapagana. Sige. Ano na to? Okay. I-play natin. Wait lang. Ayun. Ayan, so nag-start na siya. Pero nagre-refill pa lang yan ng tubig. Tingnan natin dito. Ayan. So, hindi natin makikita yung actual na watts nung washing machine kasi wala pa akong watt meter, pero tignan natin kung gaano niya i-consume yung voltage dito sa LVT. So 27.8, naka 24 volt system tayo. Check natin. Okay, bumalik ako dito sa banyo kasi nagre-refill pa lang naman to. Wala pang, kung tutusin, wala pa tong consumption. So babalik tayo mamaya pag umiikot na yung motor niya, no? So check natin. Nga pala, ito ay 2,000 watts, no? 2,000 watts yan. So gusto ko ma-check kung kakayanin ng inverter. No, alam kong hindi kaya ng battery natin kasi mababa yung capacity, pero yung inverter lang itatry natin. Okay. Yun, so guys, umiikot na siya. Ay mga bossing, mga ka-Eco, umiikot na, no? Oh my God! Wow! Ewan ko kung nakikita naman, no, silhouette na umiikot na. Kung makikita nyo, may part na umiikot. So, I think kaya nung inverter no? So, pag ganyan guys, tingin ko dito na rin ako tuwing umaga na lang din kami mag-washing. Para mas makatipid tayo lalo sa kuryente, no? Pero hindi ko isasabay yung aircon. Ang mahalaga lang naman dito, mga bossing, mga ka-Eco, is napagana natin yung front load. So, I think marami talagang nagtatanong nito, no? Hindi lang maitanong. Kasi syempre, baka nahihiya, ganun. Yes, I don't know if this is true or false. Pero sa mga curious dyan, kaya ng inverter. And tingin ko kinakaya din ng battery.
Yun. So, hintayin na lang natin mag-fault kasi mababa na yung capacity ng battery natin. Yun. Maraming salamat mga bossing, mga ka-eco. Ayun nga pala mga bossing, mga ka-eco, bago ko makalimutan. Babalikan pa pala natin to kasi pag nag-spin siya, titignan ko baka yun yung mas malakas na ano no? Mas malakas yung konsumo, yung spin. Yung spinner, yung pag idadry niya na, baka mas malakas kasi yun, no? So, titignan natin mamaya. Nga pala, hindi ko siya sinet dun sa merong, ang tawag dito, yung merong pampainit. What? Bro, what are you talking about? May hot kasi yan eh. Ayan, no? Yung mga ganito, ayan, no? May 20 degrees Celsius, 40 degrees, 60. Kasi, yan siguro talaga yung malakas, no? Yan siguro yung nagto 2,000 watts. Pero sa ganito, I think mga nasa 300, 400 watts. Ganyan. Hindi ko sigurado, hindi ko alam. Pero ang rating kasi nito, nung tinignan ko yung specification, 2,000 watts. Siguro, pag nakamax siya, no? So, nandito siya sa may 60 degrees Celsius. Ayan, kasi dito yung cold eh. Ayan yung cold, dito yan. So, nandito lang siya sa 45, rapid 45. So, ayan. Pero wala siya dun sa may hot, no? Wala naman siya sa may hot. Ito yung pinaka, ata, 90 degrees Celsius, oh. Ayan. So, ayan. So, dun sa may mga gantong klaseng washing machine, mga bossing, mga ka-eco, kayang-kaya nung setup natin, no? Siguro magdagdag pa tayo ng battery. Kasi yung solar panel ko is 1,001 kilowatt na. Magdadagdag pa tayo, syempre. Kasi magdadagdag tayo ng battery. Ayun. Pero, as of now, kayang-kaya siya. No, kahit nga medyo makulimlim. Ayun. So, good news to. No, good news to sa atin mga budget meal. Ayan. Kasi ang mga nakikita natin, yung mga traditional na washing machine, no, hindi naman sa pag-aano, pero kasi syempre, meron din naman yung katulad nito, front load, meron din yung top load na automatic, no. Pero syempre, yung iba dyan na curious o yung mga nag-search din kung kakayanin ba yung mga ganitong automatic na washing machine, kaya, no. Pero marami na kasi tayo nakikita yung mga traditional na washing machine na napapagana. Syempre, nasa 300 watts lang yun eh, no. So, kung yung aircon nga napapagana, what more pa kaya yung yung washing machine. So, eto, nabigyan na natin ng hustisya, no. So, parang dito mas bang tawag doon? Magiging kampante na tayo doon sa ginagamit natin na inverter na high frequency, no. Na kahit ganun lang yung inverter natin is kayang-kayang paganahin. Hindi natin kailangan gumastos ng sobra-sobra yung overkill na gastos para lang sa mga gantong appliances, no. So, lalo kung medyo hindi mo naman masyado kagaya nito, 2 times a week lang naman kami nag-washing, no. So, pwede na hindi mo naman ma-max out yung inverter ng ganyan eh. Sabihin mo na 1 hour mo lang siya magagamit, pahinga mo yung inverter, no? Ganon. Okay, balik tayo dito. As of now, ito lang naman yung consumption niya. So, from 27 kanina, 26.1, nasa floating pa rin yan eh. Ayan. So, hindi naman natin naantayin na malobat talaga ng gusto. Pero, since meron pa rin namang harvest, kahit pa paano, mapoprolong niya pa rin yung usage nito. So, kung kakayanin, itutuloy-tuloy ko yan. Pero pag hindi kanaya, may relay tayo dito, LBD, mag-auto shutdown yun. No. Yan. Pero hayaan ko muna. Hayaan natin masira ito. No? Hayaan natin masira yan. Pero tingin ko hindi naman yan. Kayang-kaya naman siguro. Yan. So, balik tayo mamaya pag nag-i-spin dry na siya. So, yun. So, kung maririnig nyo, mga bossing, mga ka-eco, wala nang flash kasi lobat na itong cellphone ko. So, nag-i-spin na siya. Ayan. Ayan, nag-i-spin na siya. Pero mag-i-spin pa ulit yan. Siguro yung mga 10 minutes or 5 minutes ata. Ayan. Ayan. So, nag-i-spin na siya.
Tapos, hindi ko alam kung magbabandaw pa ulit to. No? Ayan, balik ulit tayo mamaya. Ayan. Ayan. So, mag-re-refill siya ng konting tubig. Parang binabanlawan niya na kasi. Tapos, mag-i-spin siya. Ayan, so dito, ayan o. Bumababa na yung voltage natin. Pag nag-i-spin siya. Pag nag-i-spin dry. So, ayan, naririnig nyo yung inverter natin. No? Bumukas na yung fan niya. Exhaust fan. Ayan, pero kahit pa paano may harvest pa din. Ayan. So, hindi lang makita pero umaalog siya, no? Dahil dun sa spinner. Ayan, so malapit na matapos to. Ayan, nag-i-spin. Ito na ata yung last spin niya, no? Spin dry. So, nakapaglaba tayo using ating solar setup. Tapos, ang gamit natin na appliances is itong Midea na ang max rated niya is 2,000 watts. Ayan, nag-i-spin na siya. Ayan yung pinakamalakas niya. Ayan. So, using our solar setup lang na budget meal, napagana natin tong rated na 2,000 watts na front load washing machine, no? Pero tingin ko itong ganito na settings na ginawa ko, hindi naman siya nag-max ng 2,000 watts, no? So, I think siguro nasa 300, ganyan. Hindi ko sigurado, pero pag may watt meter ako, may malalaman natin yun. So, balik tayo doon sa solar setup natin. Ayan, so dito, makikita nyo mga bossing, mga ka-eco na ayan, no, kinukonsume niya na talaga yung voltage ng battery natin. Pero kahit wala na tayong harvest, lumalaban pa rin yung battery. Ayan, nakaset naman yan sa 24.3, 24.4 yung LBD natin. So pag hindi kinaya, okay lang, at least na testing natin. Nakaya ng inverter. So sa battery lang tayo nagkulang. Pero at least may idea na tayo na battery lang ang dadagdagan natin. Yan. So kahit pa paano nag-harvest ng 8 watts to. Pwede na yan. Kesa wala. Yan. Tapusin lang natin. Okay. Balik tayo dito. 5 minutes na lang. Yan. Sumusuka na. So, siguro titigil yung spin nito mga nasa 1 minute kasi the dry cleaning, mag self-cleaning pa yung front load washing machine natin. May self-cleaning kasi to. Ayan, auto-clean. So, ayan. So, hindi mo na kailangan dinisin siya. Nag-auto-clean siya. Ayan, so bumalik ulit tayo dito kasi minomonitor natin kung magda-drop ba to or marireach na yung low voltage disconnect. Pero ngayon hindi pa, makakasurvive pa rin yung battery natin. Yan, no? So pabalik-balik tayo para ma-monitor talaga natin, no? Yan. Ayun na nga, ano, mga bossing, mga ka-eco, at nakatapos tayo ng isang session. Wow naman! Wow! Wow! Ng paglalaba using our solar setup gamit itong appliances natin na Midea front load 7.5 kg na front load washing machine. Yan. So, yan yung sinasabi ko, 1 minute, parang magko-cool down siya. Yan na yan. So, hanggang dito na lang mga bossing, no? Mga ka-eco. So, kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. No? Okay, so, ngayon umuulan. Yan. So, okay naman yung ginawa natin dito sa mga basag na solar panel.
wala naman akong sign na nakikita na may nag-short sa mga bus bar. So yan, 150 watts, 150 watts, 150, then 150, apat na 150, isang 200 watts. Repair lang din yan, broken din yan, broken glass din yan. Itong dalawang Jinko Tiger Neo, yan yung brand new kong binili. Yan. So magagawa ako ng tutorial sa pag mismatch or pag mimix ng mga mismatch panel, no. Hindi yan basta-basta mini-mix mga bossing. Okay.